kung seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat ang investigasyon? Dapat papanagutin ang mga public official maging ang mga contractor ng ghost at substandard projects sa flood control. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue ng mga nadidiskubreng anomalya sa flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit ayon sa pangalawang Pangulo, hindi dapat matigil sa iisang proyekto lamang ang pag-iimbestiga na ginagawa o gagawin pa ng kasalukuyang administrasyon. Aniya dapat buksan sa investigasyon ang lahat lalo't higit ang mismong national budget noong taong 2024 hanggang ngayong taong 2025. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Ayon pa kay VP Sara, hindi lang flood control ang questionableng programa ng pamahalaan. Mayroon pa umanong ibang programa at proyekto na hanggang ngayon ay walang nagsisiwalat at nag-iimbestiga. Kaya kaugnay nito, sang-ayon ang Vice Presidente sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Binigyang din ni VP Duterte na dapat mas malalim ang investigasyon at hindi lang nakabatay sa kung ano ang nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Kailangan hanapin at ilantad ang mga dummy o mga taong ginagamit ng mga opisyal para itago ang kanilang yaman. Samantala, sabay-sabay na bumisita ang magkakapatid na Duterte sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa International Criminal Court. Ayon kay VP Sara, ikinatuwa ito ng kanyang ama, lalo na at special request ito ng dating Pangulo sa kanyang mga anak. Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week, nung tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na ay nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming apat. So masaya siya na nakakausap niya kami. Dagdag ng Vice Presidente na umikot sa personal na buhay, pamilya at politika ang naging usapan nila sa loob ng ICC facility. Ngunit wala aniya silang pinag-usapan tungkol sa 2028 elections. Well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon, in 3 years from now. So yun yung mga napag-usapan kanina. Bukod dito, wala ring idinetalye si VP Duterte kaugnay ng nakatakdang confirmation of charges hearing ni FPRRD sa September 23 ngayong taon. Ngunit nauna nang inihayag ni Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte, na handa na sila para sa nasabing hearing ng dating Pangulo sa ICC sa darating na Setyembre. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.